Baka daw may Kasi walang... Sarap. Cheese waffle and hotdog waffle para sa merienda ng mga bagets mga mi. Pwede rin naman tong negosyo mga mi dahil murang-mura lang naman yung mga ingredients na kakailanganin nyo sa paggawa nitong waffle na ito. Sa isang malinis na mangkok ay maglagay lang ng pancake mixture na naaayon sa dami ng lulutuin mo. Pagkatapos maglagay lang ng konting baking powder dito sa pancake mixture. Then, combine lang natin yung dalawang dry ingredients mga mi bago natin lagyan ng tubig. Pagkatapos, maglagay lang tayo ng pakonting-konting tubig habang hinahalo natin tong dalawang ingredients na to mga mi. Dahan-dahan lang sa pagbuhos ng tubig mga mi para hindi naman mabigla yung mixture natin. At pag okay na nga mga mi at nahalo nyo na ng mabuti at ito na yung consistency nitong mixture na ginawa nyo, set aside lang muna natin ito. Painit na rin kami dito ng mantika mga mi. Pagkatapos, una nyo nang sinalang tong price. Take note lang mga mi, pag frozen po yung price na niluluto nyo, mas maigi po na malakas yung apoy nyo para hindi magsagi yung price na lulutuin nyo. Tsaka isa pa, para hindi rin sobrang dami yung masipsip ng mantika ng price. Sinabay nyo na nga rin lutuin tong hotdog dito sa price mga mi para hiwa-hiwain nyo na pag nakaluto na at yun ang ilalagay nyo munang palaman sa gagawin nyang waffle. So ganito nga kaliliit yung hiniwang hotdog ni Jowa para sa gagawin niyang waffle. Ginawa niya na para after magluto ng french fries, ito naman ang isusunod niyang isalang. Itong hotdog waffle na ginagawa niya para sa mga bagets lang mga mi kasi ang gusto ni Jowa cheese waffle. Nilagay lang yan dito sa isang malinis na container mga mi. Then maglalagay lang ako dito ng cheese powder. Hindi ko ganong dadamihan kasi nga mga bata ang kakain nito at masyadong maalat pag sobrang daming cheese powder. Dahil okay na yung cheese powder na nilagay ko, shake ko lang tong container para ma-shake ng mabuti yung mga fries at lahat malagyan ng cheese powder. Dahil nga sapat na yung nailuto niyang fries mga mi, sunod niya ng sinalang itong waffle hotdog. Lagay lang natin sa medium fire mga mi para hindi siya masunog agad. Sa sobrang init ng mantika, luto na agad siya mga mi at kailangan ng baliktarin. Paulit-ulit lang yung procedure mga mi hanggang sa maluto nyo na po lahat ito. Ganyang kalaglaw niya kasi parang daw pa siya. Apat na box. Pagpasensya nyo na nga mga mi at sobrang ingay ng background namin dahil merong mga batang naglalaro doon sa sala. Hinati nga lang sa gitna ni Jowa yung binili kong cheese kasi nga konti na lang tong dough na magagawa niya para sa kanyang cheese waffle. At iniwan niya lang yun ng ganyang kalilit mga mi para naman marami-rami siyang magawa dahil nga ilan din kaming kakain ng cheese waffle. Pagkatapos, ang nahiwa niya na lahat ng cheese, nagsimula na rin siyang magsalang nitong kanyang cheese waffle, mga mi. Habang ina-edit ko nga ito, mga mi, natatakam na naman ako at gusto ko na naman kumain itong cheese waffle na ginawa ng aking jowa. Sobrang sarap naman kasi talaga nito, mga mi, lalo na kung cheese yung palaman ng waffle nyo. At dahil nga luto na yung kabilang side, mga mi, babalik ta rin na yun ni jowa para naman hindi na siya masunog pa. Kabilang talaga, mga mi, pag ganito kagaling yung jowa o mister nyo magluto ng mga pagkain, ay nako, siguradong hindi kayo magugutom. At ito na nga, merienda ng mga bagets, ang french fries na cheese flavored and waffle hotdog. Siyempre, ito naman ang merienda namin mga mi, french fries na salt lang ang nilagay ni Jowa, tapos cheese waffle. Sobrang sarap nito mga mi, kaya itry nyo na. Ano? Diyan! Salap! Oh, hindi ka mawawala sa camera. Oh. Ayun pa, oh. Lomi! Ay, kumakain ka na din. At hindi nga lang mga bagets ang nag-enjoy mga mi. Pati nga itong si Bingo ay nakigulo na rin sa french fries. Hindi po pwede na hindi makakakain si Bingo kasi nga mahilig talaga siya sa french fries mga mi. Kaya ayan, nung binigyan ko, aba, bilis kumain.